A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang kagalakan po na makasama ko ang aking mga kapatiran sa pananampalatayang Islam sa gabing ito. Ako nga po pala si Ricardo Naparate. Sa katawagan po sa Islam ay si Abdurrahman. Ako po ay pinanganak sa Iligan City at ako po ay nakapagpangasawa ng taga Butuan, kaya doon ko muna sila pinatira, pero bala ko talagang sa aking mismong sa lugar mismo na sana ko isinilang. At ako po ay nagtatrabaho sa ako po ay at ang pangarap ko po sa buhay ay matikman lahat ng mga nilikha ng ating tagapaglikha, kasi step by step yung yung pagbigay niya, hindi yung sa aking pagkakaintindi, dinahandahan niya yung pagbigay ng biyaya sa akin, sa aking eksperyensya. Nung una, pagyakap ko sa Islam, hiniling ko na biyayaan ako ng anak. Ayun, pinagkaloob. Tapos sa susunod, pinagdasal ko na siya, bibigyan ng bahay, bibigyan ng sasakyan. Dinahandahan yun, pero hiningi ko siya, at saka hindi ko na siya hinihingi ng araw-araw. Ang ginawa ko, araw-araw ko na ako nagpapasalamat. Kahit hindi pa binigay, nagpapasalamat na ako. Pero yun, binigay naman niya ng dahan-dahan, pero hindi yung bigay na dahil ito lang ang paniniwala mo, maano ka, medyo mini-mini rin yung pagbigay ko sa iyo. Ganon. Pero kung siguro yung kagaya ako sa ibang brother na yung ang iman nila talagang paghahanda na para na talaga sa kabilang buhay, siguro maganda siguro yung pagkabigay ng Allah sa akin. So yung gusto ko lang munang matikman lahat ng mga kagaya nito. Kaganinang umaga, medyo mahangin, maalikabok. Kita nyo naiintindihan ko na talagang nilinis niya ang buong buong Alcor, buong Qatar. Kita nyo, nilinis niya, parang pinaliguan niya. Nawala lahat ng mga alikabok kasi parang pinababa niya na dahil sa basta nilinis niya. Yung iniintindi ko yung mga nilikha ng ating tagapaglikha. Yun gusto ko pang maranasan lahat ng kanyang mga biyaya para sa atin. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabihin bro, balik Islam ka. So yun na nga guys. May isa pa tayong tagapagsalita. Siya po ay siya na magpakilala sa kanyang sarili. Lights, camera. Ito. Yes, 50 lang bro. Sensya ka na bro. Wala kaming Sony.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po. Ako po si Ibrahim Lawigan. Most of you already know me. Isa po akong balik Islam. Nagbalik Islam po ako noong 2016 sa Pilipinas, alhamdulillah. Tugigaraw po ako sa Region 2 sa Norte. Tapos nagpunta po ako dito sa Qatar ng 2017, alhamdulillah. Dito na rin po ako nakapag-asawa, alhamdulillah. Uy, mashallah. Alhamdulillah. Sana all. Sana all. Alhamdulillah. Anin. So, isa po akong arkitekto. Alhamdulillah. Yung hangarin ko po sa buhay ay ano ba? Marami actually, alhamdulillah. Pero ang importante talaga sa akin ay yung sa din, sa religion po. Ang most of you already know na talagang gusto ko talagang madagdagan pa yung kaalaman ko sa Islam, especially sa Arabic. Ang goal ko rin po ay the reason why I'm trying to learn Arabic is of course to understand the Quran. Next thing is to teach also yung sa next generation, yung sa anak ko, sa magiging inshallah sa mga susunod pang mga henerasyon, susunod pang mga anak inshallah. Amin. At maging isang mabuting Muslim in general, isang mabuting asawa, mabuting ama sa aking mga anak inshallah, at sa mga aking mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, kayong mga brother ko, inshallah, hangarin ko rin po makita ko kayo inshallah sa magkita-kita tayo inshallah sa Jannah. Amin. Amin. Yun lang po. Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahit meron kaming sama na lineage, ang mithiin ko po sa buhay, simple lang, pero medyo complicated. Yung sinabi ng sahaba nung tinanong siya ng isang emperor ng Roman, sabi niya, ano ba talaga yung gusto niyo? Ang sagot sa kanya ng sahabi, ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yun lang po yung pinakamitiin ko. Ang nakakaintindi po ng Arabic, alhamdulillah. Sa mga hindi, mag-aral muna. Hindi, joke lang. Ha? Yung translation po nun, paano ba yung translation? Yung Tagalog dito? Jamal, magaling. Oh, sige, sa Jamal. Bismillah. Ihango ang mga tao sa pagsamba sa Diyos ng mga ang pagsamba sa kapwa Tao. patungo sa pagsamba sa Diyos ng mga tao. Lupit na na. Sipi mo, pumasok siya sa tent ng isang kilalang emperor na nag-ahari sa mundo. Yun yung sinagot niya. Di lang isang sahaba na disyerto ng pinanggalingan. Pero kung titingnan mo yung life po nila, nabago talaga nila. Yun po siguro yung purpose ng Islam. Ang hanguin mo yung mga tao sa pagsamba ng mga tao sa kapwa-tao tungo dun sa Diyos ng mga tao. Kung iintindihin mong mabuti, ang akala natin, ano lang siya, basic na understanding. Ano ba yung dino-Diyos ng tao sa ibang tao? Ha? Pera. Fame, kayamanan, power, desire. Ngayon, naka-design na po yan. Systematically, ang pagtanggal
ng pagsamba sa nag-iisang Diyos patungo dun sa pagsamba maliban sa Kanya. Systematic. Anong ibig sabihin ng systematic? Yes. Alam mo yung planta ng sardinas? Ulo, tanggalin ng ulo, sisik. Ang labas niyan, sardinas. Sistematikong inililigaw ng sistemang umiiral ngayon ang pagtanggal nila sa tamang pagsamba kay Allah. Ngayon, kailangan natin, ako, personally, yun po yung gusto ko. Tanggalin, systematically, yung mga sistemang yan at palitan ng sistema ng La ilaha illallah. Ganun lang po yun. Siyempre, tadarrujan. Dahan-dahan. Hindi mo makukuha yan sa automatic na dahas. Hindi mo rin makukuha yan sa politics. Hindi rin yan makukuha kapag kulang yung ating kaalaman sa Islam. Lahat yan kailangan mong ipagsabay para makuha mo yung tamang approach sa pag-ahon ng mga tao. So Islam is not just do and don't, but Islam changes you inwardly. Ibig sabihin, tinanggal lahat ng Islam, cleanse niya, nilinis niya yung nature mo na sasambuhin mo uli, babalik ka sa fitrah. Inwardly, externally, kailangan mag-manifest din yan sa galaw mo. Usually, ang utak natin nakapalibot lang sa sarili natin. Ang struggle natin, saan? Sa sarili lang natin. Paano ko ayusin yung buhay ko, yung tauhid ko, yung sala ko? Doon umiikot usually yung pagsamba natin sa anak natin, pero hindi natin ini-extend. Lagpas pa doon sa, kahit mitiin lang guys, intention lang, na iangat lang natin ng konti, pero yung galaw natin, internal, tapos yung malapit sa atin, pero yung mitihiin, mataas. Lahat dapat ng nabubuhay ngayon sa mundo, kailangan palitan ng sistema ng La ilaha illallah. Okay? So, hindi ko na pahahaba medyo mahaba na. No? Pagpatuloy na lang natin kung meron pa kayong mga questions. Pagkatapos, magbigay sa atin ng konting paalala ng mga brothers. Okay? So, jazakumullahu khairan sa pagdalo. Mamaya, magchika-chika tayo na no holds bar. Ano ibig sabihin ng no holds bar? Hindi natin iisipin kung ano yung iisipin ng ibang tao sa atin. Ha? Dito ba? Dito. Ngayon, subukan lang natin. Na hindi natin iisipin. Yung ibang tao kasi binibilang yung sasabihin. No? Ako sa bumitaw na ako, binitawan ko na eh. Hindi, alam talaga namin yan. Gusto mo talaga mag-asawa. Pero mamaya, inshallah, ano lang, exchanging of notes, deeper conversation naman. Yun tunay. Kasi wala kayong choice eh. Hindi kayo makakabalik. Okay? So, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.